Hi guys! Welcome back to my channel. So it's almost nighttime here in Seoul, Korea. So ngayon naman pupunta tayo sa mga lugar kung saan ba parang maganda tumambay during the night, no? So nag-check ako ng mga sa TikTok. Nag-check ako sa TikTok kung saan yung mga best places na tambayan during the night, no? So maraming mga suggestions pero pumili lang ako ng 3. I'm not sure kung mapupuntahan natin yung 3 pero for sure mapupuntahan natin yung 2. So, ang pinakauna is Cheongget. Ang hirap. Ayan. Yung parang stream, yung meron ditong stream, yung parang river. Eh, di, stream lang yan siya, hindi siya river. Ganyan. Na nasa city. Hindi pa ako nakakapunta dyan. Tapos sabi, maganda daw yung ilaw nito during the night. So, pupunta tayo sa stream na to. Cheonggetcheon. Tapos, ang susunod is sa Nakshan Park. Ang Nakshan Park para siyang Great Wall of China, no? Ayan, di pa rin ako nakakapunta dito. Yung parang may mga wall sa gilid. Tapos park pala yan siya. And then, if may time pa tayo, pupunta tayo sa Banpo Hanggang Park. Ito, Banpo Hanggang Park. Yung parang may light show. Bridge siya, tapos may light show during the night. Hindi ko sure kung kakayanin ng oras natin. Pero let's see. At ang ganda ng natin, ng location. Tapos, ayun, nag-search ako kung paano makapunta doon. Ang galing kasi isang train station lang. Medyo na-appreciate ko na talaga yung lugar na to, yung Dongmyo. Hindi lang talaga siya touristy, parang medyo local vibe niya dito, yung local Korea, ganun, yung Dongmyo. Pero ideal talaga yung location niya. Imagine, sa lahat ng mga gusto natin puntahan, parang laging isang train lang or malapit-lapit lang tayo. Parang nasa gitna kasi siya. Nasa gitna siya ng mga tourist attractions. So, ang dali lang pumunta sa bawat attraction, no? So, sasakay tayo ng Blue Line dito, Dongmyo Station. Ang unang pupunta natin is yung Cheonggetcheon, no? So guys, tara, labas na tayo. Dito pa rin ako sa aking hotel, IBC Hotel. Ang cute, no? So, meron pa sila dito ang timbangan. Kapag nagdududa ka sa timbang mo, tsari na timbang ng luggage mo, pwede ka dito. Pwede ba ako magtimbang dito? Oh my God! 75. Guys, ayun, ito yung labas ng hotel. Di ba ang ganda? O, merong, sa tapat pa lang may convenience store na GS25. Yan. Tapos di ba may 7-Eleven doon sa kabilang side, sabi nila. IBC Hotel. Wala, hindi ko na-explore yung area doon. Kasi papunta tayo lagi dito sa may MRT, sa train station. Hindi ko na-explore yung banda doon. May nakikita ako overlooking, ayun, may mga building pa dun. Tara, sige, lakad tayo papuntang Dongmyo Station. Ayun lang guys, medyo malayo-layo yung lakad, 10 to 15 minutes na lakad. Sa akin hindi malayo yon, pero baka sa iba malayo. Ayun. I don't mind walking kasi I love to walk, no? Except na ayoko nang mainit. Pero ngayon, wala nang araw, gabi na, so I love it. Cute ni Kuya, ayan, naka-black. Ayan yung vicinity natin. The area. So, ang first nating pupuntahan ay yung stream. Ang hirap i-pronounce ng stream. Cheonggetcheon. Cheonggetcheon stream. So, from dito sa Dongmyo, magti-train tayo and then 8 stops. 8 stops going to Gwanghwamun. Gwanghwamun Station. Line 1 to, no, yung blue line. Ayan. Tapos, after doon, mag-walk lang ng 3 minutes. Let's go! Mga prutas lang dito sa Dongmyo. Magkano yung 3? 150. 150 ito. Or 140, 130, ganyan. Yung talong, mga 7... Ay, mura lang din, no? 75. 70 pesos lang. Baka local price dito sa may Dongmyo. Ito yung hindi ko na-try sa Dongmyo, yung kumain sa mga ganito, mga local shops, no? Dapat trinay pala natin yan. Gusto niyo bang kumain muna tayo dito? Para matry lang natin yung Dongmyo. Hindi ko ito na-try. Oh, diba? Very local. Kaso, parang hot pot. Ayoko, magpapawisan na naman ako. Mainit na nga yung panahon, eh. Pero ayan, 9,000 lang. Magkano lang yan? 300 plus. Ayan, marami mga local shops dito sa Dongmyo. Sikat sa kanila itong fried chicken. Kain ba tayo? 5,500 lang, oh. Mura lang. 10,000. 250. Diba? Para authentic local experience sana.
Yun o, mga lokal lahat yung kumakain, mga thunders, mga matatanda. No? Kung saya sana kumain. Sayang. Gagabihin kapag magdi-dinner pa kasi ako dito, baka 7 na kasi oh. Baka hindi na natin mapuntahan yung mga itinerary natin. So doon na lang siguro tayo kumain sa malapit doon sa mga pupuntahan natin. Isang pogi nito. So yun guys, no, ang gwapo nung nasa likuran ko. Ayan, parang nagugulan na tuloy ako kung itutuloy pa ba natin yung itinerary or kung saan siya bababa, doon din tayo bababa kasi parang willing na kasi ako willing na ako mag-settle down and hindi sundin yung itinerary ko. Mas ngayon kasi nasa age na ako na mas susundin ko na yung puso ko kaysa sundin yung itinerary ko. So, kita-kita na lang tayo. Pala ba, tumitingin siya dito, medyo nahiya ako. But yeah, I'm gonna see you there. And ang cute niya talaga, no? Parang nawala na yung mga park na gusto kong puntahan ngayon. Parang wala na ako doon. Parang wag na lang natin puntahan. Kung saan siya bababa, doon na tayo bababa, ha? Because I finally found the love of my life. Finally found someone knocks me off my feet. Charot. Hello guys, para lumagpas ako. Ayan. Kakaano wala sa focus. Lumagpas yata ako. Parang, nasa Seoul Station na ako. Seoul Station na ako, tas City Hall. Dapat yung before City Hall, bumaba na ako. Umabot pa ako dito sa Seoul Station. Balik tayo. Hi. So, balik tayo sa kabilang ibayo. Paano ko tatawid? Si Cutie, bumaba siya kanina pa, like Jongno. Para-paraan ka lang, sinundan mo talaga yung Cutie. Hindi, joke. Lumagpas ako, guys. Wala sa focus. Yung Cutie, kanina pa siya bumaba sa Jongno. Tapos, ang next station pala, doon na dapat ako bumaba. Hindi ko ba alam, nagsusocial media ako habang nasa train. Ako sa TikTok. Tapos ganun kasi pag nag-TikTok ka, di ba? Parang minsan nahuhook ka dun sa video. So TikTok ako ng TikTok, na-realize ko lang siya. Nagpas na pala. Tatawid lang tayo, tapos babalik tayo sa kabilang ibae. Wala namang bayad to. Wala namang bayad maging tanga. Wala namang bayad maging... Di naman, nagkamali. Walang bayad magkamali. Di ba? Hi, Charis, may bayad. Hindi dyan. Maghanap tayo ng tawiran na hindi tayo mag-e-exit. Ay, dito na. Hindi na tayo mag-e-exit. I love it. Ganun pa lang pala siya. Ayan. Pag nagkamali ka, sakto, either punta ka lang sa kabila or dito ka sa kabila. Nandito tayo sa Seoul Station. Hala, ba't wala dyan yung bababaan ko? Ang sabi dito sa phone ko, di ba 8 stops, Jongno 1, tapos after Jongno 1, Gwanghwamun. Yung pala, hindi yata train kasi Jongno 5, 3. Ang next is Jonggak eh. Dito sa akin, Jongno 3, 2, 1, Gwanghwamun. Bus ba to? Baka bus. Okay, basta nandito na ako sa may City Hall. Siguro balik na lang ako sa Jongno 3. Ayan, dito. Mas malapit ako sa Jongno 3. Ay, Jongno 1. Paano ako makapunta sa Jongno 1? Hindi ko rin alam. Walang Jongno 1. Guys, okay lang pala. Chinek ko sa Google. Dito sa City Hall, pwede kong lakarin papuntang Cheonggyecheon, yung stream. 8 minutes walk. So mag-walk na lang tayo. Carry lang naman. Ay, sa City Hall. Nasa Seoul Station ako. Balik tayo. Ayan, City Hall. Ayan, balik tayo sa City Hall. Tapos from City Hall, maglakad na lang tayo. Okay. Okay lang yan. Silver lining is nakapunta tayo sa Seoul Station. Hindi ba ako nakapunta dito eh? Yun lang.
nagstay tayo ng few seconds. Yun na. At least nakapunta sa Seoul Station. Bucket list, check. Sorry. So yun guys, bumaba na lang ako sa Seoul Station. Lakarin na lang natin. 8 minutes walk lang naman. Ay, hindi pala Seoul, sorry, City Hall Station. At least, nadaanan natin itong City Hall. Diba? May mga pa-painting pa si Mayor dito. Diba? Yung underground nila, may mga painting. Ito na ba yung City Hall? Hindi ko alam. Ayan, sa pagkalabas ng train station, ito na siya. Ito yung sa City Hall area. Hala, may ano, London? May ano dun, oh. Merong clock. Taray. London. Charet. Or ito yung City Hall. Hindi ko alam. Basta dito yung train station. Nag-exit lang ako dyan. Let's go here. Ayan guys. More lakad din dito sa Korea, no? So, I recommend kung kaya naman magpunta kayo dito on a colder weather. Para hindi ganun kahirap maglakad. Ay, ako personally kasi, mas hindi ako nahihirapan maglakad pag maganda yung panahon. Pag mainit kasi, init na init ka na, tapos maglalakad ka pa. Parang double kill, di ba? Ito. Seoul Finance Center. Ito na yata yung City Hall kasi merong mga flag. Ayan guys, ito na kaya. Meron kasing daanan dito, pero hindi ko alam kung ito yung tamang daanan. Ayan, Cheongji Plaza. I'm not sure if that's the right one. Wala, ang cute nung... Ay, lumapit talaga si kuya. Sige kuya, ang cute na. Ayan, Cheongji Plaza. I'm not sure kung dito yung dadaanan or dito. Meron din kasi dito eh. Pero syempre, kunyari nagsasalita-salita lang ako. Pero, ang pinipicturean talaga natin is si kuya. Tapos kunyari, parang nagwa-vlog ka lang na, ayan, ganyan-ganyan. For today, Jenny, ganun. Ay, nagbabay na si kuya. Jenny! Blackpink! Si Jenny pala yung model ng Chanel. Hala, ano yung sinisignify? Ay, ito na! May naririnig na akong mga live streaming, charot. Yung mga, yung daloy ng tubig. Ayan no, ay, ang cute ng mga babies. Cute. Ayun, tara baba tayo dun. Ay, may umaagos na tubig. Stream nga, diba? Gigil din ako sa'yo. Siyempre, aagos yung tubig. Ayan, di ba? Ang ganda. Parang gusto ko mag-picture dito. Tara ba tayo dito? Ayan, no? Amazing. Hala! Niagara Falls. Try natin pumunta dito sa may gitna, yung bridge. Para mas maganda yung angulo dito sa may bridge. Yan guys, ito yung stream. Selfie tayo. Ay, may panyo pa ako. Pwede mo palang i-ano. Do you need photo? Photo? So yun guys, pwede ka palang mag-ano si kuya. Parang ang relaxing nung ginagawa ng mga foreigner. Isasawsaw mo yung, tama ba yung term ko? Isasawsaw. Isasawsaw mo yung paa mo sa stream. Parang ang relaxing, no? Gusto ko rin gawin. Gawin natin. Nainggit ako sa kanila, Ayun na maraming gumagawa din. Tara guys. Tara guys, makisawsaw. Sorry. Makisawsaw din tayo. Para nainggit ako sa ginagawa nila. Relaxing yun, no? Sakto gusto natin mag-relax tonight.
Kaya gusto ko lang ng magandang view. Ang saya na, parang lake, ayan. Parang stream siya sa kalagitnaan ng syudad. Ayan, no. Makikita mo mga building yung palibot, no. Ayan, mag-relax ka lang dyan. Mag-chill-chill ka. Mga restaurants din dito sa gilid. So guys, bawal ang bike, bawal ang mga pets, no drinking and no smoking. Tara, baba tayo. Ay, I'm excited. Ay, para ito yung sikat na photo spot. Yung may mga bato-bato. Tapos mag-picture kayo dito sa angulo na to. Amazing. Cute, no? So ngayon, hanap kayo na para mag-isa din. Tabihan natin yung mag-isa. Ayun, no? Kuya, mag-isa din ako. Baka lang makaramdam ka or something. Ayan guys, ang cute experience. Nakasapatos ako para sige ilob-lob natin kasi minsan lang natin magagawin, so i-push na natin. Kaso by partner pala, hindi ako na-inform. By partner. Ayun, may mag-isa naman doon. Huhubarin ko na yung shoes ko ah. Tara na ba? Hindi niya ako pinapansin kasi. Hubarin ko na. Magpapansin tayo dito. Ay, hubarin ko na. Mataas ako maghubad ng shoes eh. Papansin. Huwag tayong ganyan. Hindi yan yung galawang Marvin. Ang galawang Marvin, dapat demure ka lang. Very demure, very mindful, very classy. Ganun lang. Parang hindi ka dapat masyadong nagpapapansin. Parang konting gesture lang. Hindi yung masyadong OA. Tapos parang titingin ka lang sa kanya ng ganun. O, diba? Napatingin siya. Nakita nyo? Nakita niya, napatingin siya, di ba? Effective. Ganun. Continue to do it 100 times. Sorry. Jero. Ang init. Magtatanggal ka muna ako ng ano ko. Hindi ganito. And guys, mas angulo ko dito. Mas nandito yung lighting. So, dyan tayo. Ano na? Kaya natin to. Parang di talaga ako pinapansin nung nasa gilid eh. Maybe hindi ako yung type niya. Maybe wala ako nung gusto niya. So, huwag na natin i-force yung sarili natin. Let's just enjoy the moment. Let's go. And guys, ang saya lang magbabad ng paa dito sa stream. Pag nakaka-relax na nakaupo ka lang, mas maganda yung tanawin. Ayan, upo-upo ka lang dito. Babad mo lang yung paa mo. Kasi yan. Upo ka. Tall buildings. Ayan, tall buildings in the streams. Cute. Ay, Lottie na pala. Anong Lottie yan? Lottie ah. Yan. Kita niyo ako? Diyan lang kayo ha. Bantayan niyo lang ako dito. Magre-relax lang ako. Napagod ang tito niyo. Sorry. Isa to sa mga libreng mga activities na pwede nyo gawin dito sa Korea, no? Hindi nyo naman kailangan sobrang gumastos pag nagte-travel. May mga libreng activities naman na ganito. Ang saya kayo ng ganito. For example, may mag-uusap lang kayo ng friend mo, magre-reflect kayo about life, no? Yung parang, hala friend, nandito na tayo sa Korea. Akalain mo yun, di ba? Ang saya kaya na parang makakapunta ka sa ibang lugar, tapos kasama mo yung mga friend mo na kasama mo rin nung mga walang-wala pa kayo. For example, dati nag-Korea kami, kasama ko yung mga friends ko, ka-work ko. Tapos nagbibiroan kami na parang dati, kumakain lang kami sa Jolly Jeep sa Makati. Alam mo yung Jolly Jeep sa Makati? Yung mga turo-turo, ganyan. Tapos kukuripot-kuripot pa kami, ganyan, tipid na tipid kami. Tapos biglang nakapag-Korea kami, di ba? Ang sarap ng mga ganun feeling. Yung parang, yung mga simpleng accomplishments, mga simpleng accomplishments mo sa buhay, no? Yan, ang sarap ng ganung feeling, yung parang sineselebrate mo yung mga, kahit mga maliliit, hindi naman ito maliit na bagay, makapag-Korea, maliit na bagay yun, hindi, di ba?
Yung, kahit yung mga, hindi mo naman kailangan na parang maging sobrang yaman agad, sobrang maka-achieve ng sobrang mga malalaking bagay para mag-celebrate. Yung mga simple wins lang na ganito, maging grateful ka lang sa mga nangyayari sa buhay mo, no? Kahit naman hindi mo kasama yung friends, kahit solo ka lang dito, mag-emote-emote ka. Ako madalas ako mag-ganon eh. Pero wag dito kasi ang daming tao. Pag yung medyo tahimik na lugar, tapos mga ganito, ang sarap mag-emote-emote lang na parang, ay, grabe no, finally yung nakakagawa mo na yung mga bagay na hindi mo nagagawa before. Parang life is becoming better, no? Thank you. Thank you, thank you. Naalala ko yung first na Korean namin. Ay, ito, story time tayo, guys. Story time. Kasi ang sarap lang mag-look back na naalala ko yung first Korean namin. Kasama ko nga yung mga friends ko na yun, yung mga ka-work ko. Tapos, naiyak akong sabihin. Pero wala talaga akong pera noon. Wala akong pera noong pag-Korea namin kasi biglang nagkaroon ng emergency sa bahay, sa family, basta ganun. Parang may budget ako dapat for that trip. Kaso nagkaroon ng emergency sa bahay, so parang kailangan kong gastusin yung pera na yon. So nung actual trip na, kasi iniipon-ipon ko yun eh. Nung nagsisimula pala ako mag-travel, guys, wala naman akong budget. Noon parang every month nagsiset aside ako ng sahod ko, mga 3,000, 5,000, ganun per sahod para makapunta ng Korea. Tapos parang 6 months yata ako nag-iipon nun. Tapos biglang may pinaggamitan ako kasi may emergency. So sabi ko, wala na akong pera for Korea. Pero tinuloy ko pa rin kasi pangarap ko talaga eh. Pangarap ko talaga makapag-Korea. Tsaka nag-apply na ng visa, na-approve na rin ako nun. Nung nagpunta ako sa Korea, parang mga 10,000 lang yata yung pera ko nun. Mga ganun, 10,000 pesos. Tapos sabi ko, hayaan mo na kasi magsasahod naman sa parang sa 15, parang ganun. Di ba? Ang sahod 15 at 30. So nagpunta ako sa Korea kahit parang hindi ko sure kung sakto yung pera ko. Mga 10K lang yata yung dala kong pera nun. Sabi ko, kasya ba to? And although kasama ko naman yung mga friends ko, so hindi ako natatakot. Kasi yun na nga, syempre nasa Korea ka, medyo parang 10 days kami dito sa Korea. Tapos siguro mga pang 8 day ko na yata yun. Parang malapit na kaming umuwi. Ubus na yung pera ko. Tapos sabi ko, buti na lang sumahod. Tapos nag-withdraw ako sa ATM kasi kakasahod lang. Tapos yun, nag-withdraw ako. Tapos sabi ko, may pera na naman ako. Sige, extend tayo ng 10 days. Charot. Hindi kami nag-extend. Pero ganun yung feeling nung dati. Parang walang-wala talaga pa ako masyado. Pero pinupush ko pa rin yung gala. Pinupush ko pa rin kasi parang doon talaga ako nag-i-enjoy sa pagta-travel. So parang reward ko na lang sa sarili ko noon na nagtatrabaho ka. Tapos ngayon, imagine ngayon nakakabalik ka na sa Korea na hindi na ako ganun ka nagigipit, no? Life becomes better if you put in the effort, put in the right amount of effort. And of course, with the help of Him above, 'di ba? Kasi wala naman yung effort mo and all of that kung hindi ka rin niya i-guide, no? Kung hindi ka rin niya i-guide sa tamang landas. So, ayoko na maging emotional, but yeah, ganun. Parang to those people who are struggling right now, if meron mo kayong pinagdadaanan financially, like, life will become better. Ituloy-tuloy mo lang kung anong ginagawa mo, and better days will come, di ba? Better days will come. Hindi naman laging nasa laylayan ka ng lipunan, di ba? Hindi naman laging ganon. But I'm grateful na pinagdaanan ko yung parang ganon, yung parang gipit. Hanggang sa ngayon, hindi na masyadong gipit. Hindi naman ako like sobrang hindi gipit ha. May mga gipit moments pa rin ako. Pero hindi nakagaya ng dati na parang gipit-gipit talaga. Ngayon, medyo nakakaluwag-luwag na. Kasabay ng pagluwag ng charot. So parang gano'n, no? So, push lang kayo sa mga nagbabalak din mag-Korea na hindi pa afford. Ipon-ipon, gano'n naman ako nagsimula eh. Parang yung disiplina na mag-set aside ka ng money. Kasi yung maganda sa pagta-travel, aside sa yung mismong experience, yung waiting period, yung parang 6 months kang nag-iipon, 6 months kang excited, yun yung masayang part minsan eh. Namimiss ko na rin yung ganong part na parang dati ilang months akong excited, ilang months ako nag-iipon. Kasi to be honest ngayon, ang mga trips ko usually, pinaplan ko siya 1 month, 2 months na lang. Unless may seat sale. Pag may seat sale, nagbo-book din ako. Pero dati parang ang tagal nung excited ka pa, ganyan, no? So i-cherish niyo yung mga ganong moments, but ang dami na nang napuntahan dito sa stream natin. Gusto ko lang na mag-relax. Na paano pa tayo, na pa-reminisce pa tayo ng buhay dati, no? Pero masaya yung ganun, no? Yung parang pinagdaanan mo yung parang gipit life, tas parang unti-unti na experience mo yung hindi na masyadong gipit, no?
ang saya na parang pinagdaanan mo yung ganun. Hindi yung mabilis, no? Hindi yung mabilis. Yung parang every step of the way. Sabi nga nung isang quote na nabasa ko na, slow success builds character. 'Di ba? Kapag slow yung success mo, yung parang unti-unti ka talaga pinagdadaanan mo from the bottom to the top. Parang it builds your character, no? Kasi parang natututo ka no? Natututo ka na parang sa bawat pagkakamali, sa bawat slow progress mo, nabibuild yung character. Ako yung character, for example sa YouTube, yung character of pagiging resilient, pagiging consistent. Yung parang kahit feeling ko walang nanonood dati sa akin, pero i-push mo lang, dadating din yung time may mga taong isusupport ka. And kaya thank you guys for supporting me. Ngayon is nagagawa ko na yung mga ganitong bagay, no? Tapos ngayon nga chinecheck ko yung aking clock code performance. Kaka-check ko lang actually kagabi, tapos sabi ko, oh my god, ang daming gumagamit this month, ngayong September guys, ang daming gumagamit ng code ko. Grabe, nakaka-overwhelm na. Wow, thank you so much talaga guys for your support. Ayun na, tama na guys, ang dami ko ng drinama dito, pero ayun, nandito ako sa ayun. Kaya ayoko ng mga ganitong moment, yung parang mag-isa ako tapos parang nagaganito kasi napapa-emotional ako. Tama na nga, maganda tayo, enjoy tayo, dapat happy lang tayo, masaya lang tayo. Sige, i-divert natin. 5, 4, 3, 2, 1. Oh my god, sobrang saya ng Jari. Pero ang next ko naman na target, siguro mga next year, is madala naman yung parents ko sa ibang bansa. Actually, hindi naman sa pag-aano, parang parang kaya ko naman na sana sila talagang dalhin sa ibang bansa ngayon. May problema kasi sa documents ng mama ko, like yung birth certificate niya, iba yung pangalan niya, at sa mga IDs niya, iba yung pangalan. As in like, hindi pa namin naayos kung paano ba yung tamang way kasi magkakaiba yung pangalan niya sa birth certificate tsaka sa mga IDs, kaya hindi siya makakuha ng passport. Itatry ko siguro next month, baka mas marami akong time, try ko na, sana maayos ko na yung passport din ng parents ko kasi yun nga, parang gusto ko rin sila isama kasi yung mga ganito ma-experience din sana nila. May mga nagko-comment kasi ba't hindi ko daw sinasama yung parents ko, like gusto ko, like gusto din nila actually, gusto ko at gusto din nila, it's just that hindi talaga maayos yung hindi kasi hindi ko alam kung ano ba, may masasuggest ba kayo guys kung ano yung dapat na gawin kasi yung birth certificate ng mama ko, iba yung name niya. Tapos syempre, yung marriage certificate, iba din yung name. Kasi yung kasi nung sa probinsya dati, di ba yung nanganganak ng hindi sa hospital, yung sa bahay lang nanganganak. Tapos siguro nung niregister yung name, nagkaiba-iba ganun. So, iniisipan namin kung anong tamang way, kung magpapalit ba siya ng ID para i-follow na lang yung birth certificate niya. Pero paano yung marriage certificate? Kasi hindi man mapapalitan ba yung name ng ganun. So, yun yung kailangan nating i-find out. But yeah, hopefully next year, no, one step at a time, masama natin sila sa out of the country trips natin, no. Hindi sa choice ko lang na hindi sila isama, no. Kung okay lang yung birth certificate ng mama ko at kung may passport lang, matagal ko na silang sinama. So, ayan, next year, hopefully next year, maisama natin sila in one of our out of the country trips, no, para ma-experience din nila ito. Though, lagi naman kami, but usually naman nagta-travel kami, pero Philippines, ganun. Ngayong Pasko, meron din kaming travels with the family naman. Pero, no joke, no, ang saya lang mag-reminisce na yung dati, nung una kong Korea, as in, may mga gusto kong kainin na street food, pero hindi ko makain kasi isang street food lang yung budget. Yung budget ko parang isang street food lang, ganun, mga magkano yung 200 pesos, 300 pesos. Parang isa lang yung makakain ko. So parang ayun lang yung budget ko. Pero ngayon, sa awa ng Diyos, 'di ba, nakaka-try na tayo ng iba-ibang street food. So, thank you Lord. Ang daming blessings na dumadating lately, kaya parang nasashock lang din ako, hindi ko alam na kung ano-ano mga blessings na dumadating. Kaya thank you sa mga suporta nyo, at thank you sa mga brands din na mga brands na naniniwala at sumusuporta sa akin. Like, thank you. Thank you lang talaga. Ayan. Hindi ko alam na pwede ka palang mag-relax dito sa Cheong. Alam, hirap kasi bigkasin ng pangalan, Cheonggyecheon, no? Tapos, marami din mga magjowa-jowa. Pero pwede ka naman mag-isa. Meron din naman pa konti-konti mag-isa. Mga tropa-tropa, friends. Tapos yung kanina nga may mga jowang nag-aaway doon. Parang yung babae, sasabihin niya na umiyak yung babae. Pero lahat ng klaseng emotions meron dito. Happy, sad,
Nag-aaway, kilig, and all that. Pero ayan. And then siguro kung pupunta kayo dito ng winter, no? Good luck. Pero try nyo, no, for experience, yung sobrang malamig na, tapos isasawsaw mo pa yung paa mo sa tubig. Masarap siguro yun, no? Parang ice bath challenge, no? May color rainbow pala dito. Ayan, yung bridge pala nagko-color rainbow. Picturean ko nga, wait lang. Ayan, ang cute pala ng rainbow, no? Hindi ko lang nakita. Doon kasi ako sa kabilang side. Yung side pala na to, meron pa rainbow. Ayan, goals, no? Couple goals, may taga-picture. Ay, hashtag supportive jowa. Hashtag strong independent Marvin. Charot. So yun guys, tapos na tayo dito sa... Ang hirap talaga bibigasin ng pangalan ng lugar na to. Cheonggyecheon. Tapos na tayo sa Cheonggyecheon. So pupunta naman tayo sa Naksan Park. Based sa Google, ang pinakamalapit na train station is Dongdaemun. Tapos from Dongdaemun, pwede ka na lang maglakad papuntang Naksan Park. But then, meron ding another option ng bus. Iniisip ko mag-bus para matry lang natin. Pero baka maligaw na naman ako. At gabi ngayon, mahirap maligaw. Pero ano, mag-bus tayo? Sige, bus tayo. Pag nag-bus, yung Gwanghwamun, yung kaninang mali natin, bus route pala yung binigay natin kanina, nag-train ako. Tapos Jongno 1. Tapos bababa tayo sa Jongno 6. Ah, Dongdaemun Market. Okay. So malapit nga siya sa Dongdaemun. Itong Naksan Park, no. 6 minutes from Dongdaemun. Sige, mag-bus tayo, Gwanghwamun. Try ko lang kung kaya ko mag-bus guys ha. Pero wag niyo ako masyadong pagkatiwalaan when it comes to bus. Ayan, magwo-walk daw tayo ng papuntang bus station, Gwanghwamun. Nandito. Tara, let's go. Walk lang tayo guys sa papuntang bus station. Eh. Diba, sabi ko sa'yo maliligaw tayo eh. Ba't iba yung inaan? Ayan oh. Ito ba? Ayan, sige, i-walk tayo. Hindi na ako sigurado. Naglakad na actually ako papunta doon, tapos hindi ako nag-vlog. Tapos na-realize ko, mali pala. Buti na lang hindi ako nag-vlog. makikita nyo na naman ang mga pagkakamali ko sa buhay. Ay, ayan, kaka-upload lang ng ano. Ay, taray. Kaka-upload ko lang ng Taiwan vlog, yung traveling Taiwan with a stranger. Tapos, si Anson is nag-IG story si Anson, yung nakasama kong stranger, yung taga Hong Kong. Tapos minention niya ako sa story. Ano bang yung story niya? Check muna natin. Ah, okay. Huge thanks to Marvin for doing this super random trip with me. Make sure to like, subscribe. Ayan. Traveling Taiwan with a stranger. Sige, i-ano natin. I-repost ko lang yung story ni Anson. Wait lang guys ha. I-repost ko lang. Wait. So guys. Ay, nilike na ni Anson yung story. Ito guys, yung story ni Anson, sabi niya, huge thanks to Marvin for doing this super random trip with me. Make sure to like, comment, and subscribe. Wow. Yeah, totoo yan. Like, comment, subscribe. Yan guys, kaka-upload ko lang yung Traveling Taiwan with a Stranger. Ayan. So, hi. Tawid tayo. Abot pa ba tayo? 15 seconds. Bilisan mo yung bias mo. Na-distract. Ay, 5 seconds. Ayoko na. Ayoko na ma-stress guys. 5 seconds na lang. Tapos i-stressin ko pa yung sarili ko, di ba? Pwede ka na mag-antay ng next na ano. Dinamad na ako na tumakbo guys. Eh, nag-red na ulit siya. Sabi ko nga, di ba, minsan kailangan nating piliin ang ganda kaysa sa pagbida-bida. Okay na lang na malate tayo. Ang importante hindi tayo magpawisan. Ala, may something dun. Ay. Hala, mayroon may tumitingin sa ano. Parang may interesting na something over there. Ayan, no? Parang may stage na may mga ilaw-ilaw. Puntahan kaya natin muna yun. Parang naano ako, nako-curious ako. Yeah, this is yung City Hall area. Wala akong makitang bus stop. Gwanghwamun. Ay, hindi ba yan yung nasa gitna? Merong bus stop dun sa gitna. Pero paano ako makakapunta dyan sa gitna? Wala namang tawiran. Dyan ba ako dapat? Or ito, may bus stop din dito.
Bus 270. Ayan, no? Ito yung sabi ng Google, di ba? Gwanghwamun. Ay, bakit malabo? Tapos ayan, 8 p.m. Ito may nakikita yung 270. Ayan yung bus number, bus 270. Kaso nag-depart na siya. Dito kaya, may bus 270 po ba dito? Wala. Parang yung talagang ay ayoko talaga nagbabas guys. Ang pagbabas hindi talaga para sa akin. No? Nahihirapan ako hanapin yung station. Pero sige. Pinanganak tayong lumalaban, di ba? Ilalaban pa ba natin? Ah, may isa pang station dun, no? Baka ito na. Huwag tayong sumuko. Hindi tayo tinuruan na maging mabilis sumuko. Sabi ko nga kanina, di ba, resilient? Dapat resilient. Pag resilient, sumusuko ba agad? Hindi, di ba? Airport bus? Oh my God. Ayun guys, airport bus. Mag-airport na lang kaya tayo. Bus 270 po. And bus 704 tsaka bus N75. Wala namang bus 250 dito. 101. Ano, bus 704. Sakay na lang kaya tayo. Minsan gusto ko na lang sumakay para may airconan. Tapos bahala na mawala. Gusto may airconan kasi init. Ah, bakit di ko mahanap yung 270? Sa mapa, nandito na ako. Feeling ko talaga nasa gitna na yan. Ayan, may mga station kasi nasa gitna siya ng daan. Paano ba makapunta dyan sa gitna? Ah, baka doon. Tatawid tayo sa may ano. On the silver lining side, at least napatunayan natin na may kanya-kanyang weakness ang bawat tao. Ako, ang weakness ko talaga, direction. Pero Lord, ba't mo ako ginawang travel vlogger? Hindi ko rin alam. Kung na-question ko na yung capability and skills, bakit ako nasa ganitong linya? Yung skills ko naman, hindi siya tugma. Hindi siya tugma, Lord. But thank you, Lord. Lord, joke lang to ha. Na-enjoy ko po. Magagalingan ko sa direction. Thank you, Lord, for all the blessings. Ayun na, malapit na ako. Lumapit ako ng konti. Naramdaman ko siya. Wait lang. Napipresyo ako, parang kailangan kong i-prove yung sarili ko na I'm a travel vlogger. Kaya ko. Pero mag-train na lang tayo. Pwede namang hindi magbasa. May mga vlogger naman na hindi nagbabasa. Required ba magbas? Napipressure ako. Parang hindi ko mahanap talaga. Ayan guys, ayun, bus 273 yun. So feeling ko dahil 273 yun, yung 270 nandyan din. Kailangan niya nating tumawid dyan sa gitna. Ayan, no? So kailangan ko antayin na mag-green, tapos tatawid tayo sa gitna. Ba't kasi nasa gitna yung bus station, no? Ayan na, nag-green na. Ayan guys, nandito sa gitna yung mga bus stop. So, hindi ka didiretsong tawid doon sa kabila, dapat mag-stop ka na sa gitna and then go. Ganon. Ganon pala siya. Ayun, nakita ko na bus 270 guys. Kaso nakadaan na yung dapat na sasakyan natin. Ayun, nawala. Bus 270. Nandito tayo sa saan tayo? Ito, present position. Papunta tayo sa Dongdaemun Station. Ito. Ayan, papunta dyan. Guys, ayan na. Ay, bus 270. Hello. Here. Ayan.
Nakaka-proud. Nakaka-proud na kaya ko mag-bus. Ano to? Once in a lifetime event. Ano to guys, like once in a blue moon lang nangyayari to na kaya ko mag-bus sa Korea. Actually guys, parang madali lang naman mag-bus. Nahirapan lang ako hinapan yung terminal. Pero kung meron kayong kasama na magaling sa direction, madali lang mag-bus talaga. Kasi yung train minsan ang dami ng lakad, di ba? Ang daming lakad-lakad. Pero pag bus, konti lang talaga yung lakad mo. Nahihirapan lang talaga ako hanapin yung bus stop. Pero may mga tao kasi na magaling, di ba? Magaling sa paghahanap ng ganon. So kung may mga ganon kayong kasama, or kung kayo mismo magaling, madali lang mag-bus sa Korea guys. Kasi nandiyan na naman si Google. Google is your best friend eh. So sabihin niya na sa ganitong stop, Guang. Tapos pipindutin mo lang itong walk, di ba? Kung na, for example, ito yung location mo, di ba? Tapos mag-walk ka doon ng 3 minutes papuntang bus stop. Hindi ko lang talaga mahanap to. Tapos ayun, 6 stops. Bababa na ako sa Jongno 6. Then mag-walk tayo ng 6 minutes to Naksan Park. Wait lang, magbe-video lang ako IG story kasi minsan lang to. Minsan lang ako makapag-bus sa Korea. So kailangan natin tong i-video for today's video. Nasaan na tayo? May nag-announce ba? Basta Jongno 6 tayo. Ang kagandahan sa pagbabas kasi nakikita mo yung surroundings mo noon. Parang libreng tour, di ba? Tinutour mo na yung city. Pag sa train kasi usually mga subway na nasa ilalim ka lang. Minsan gusto ko maging magaling sa pag-commute sa bus pero I'm still working on it. Work in progress. Tapos pag nag-google pa kayo guys, pag nagbabas kayo, itong arrow, kita nyo itong arrow na to sa gilid, nagmo-move yan siya. For example, nasa Jongno 3 tayo na, nagmo-move yan siya. So makikita mo kung malapit ka na sa iyong destination. So ayan, nandiyan pa siya, no? So mamaya nandito na yan sa Jongno 6 pag malapit na. Recently ko lang din na-discover actually, noong sa Korea, ay sa Japan or sa Taiwan lang. Ganun pala yun. Ayan. Yan guys, nakaya natin, di ba? Nakarating tayo sa Jongno 6. Sabi ko naman sa iyo, hindi tayo pinanganak na mabilis sumuko. Tapos mag-walk tayo ng 6 minutes. 6 minutes to Naksan Park. Sa banda dito siya. Sa banda dito. So mag-exit tayo doon. Tara. Pwede bang maglakad hanggang doon? Ito guys, si Kuya, may kausap siya sa telepono. Ayan. Tapos syempre while waiting kami doon sa na mag-green, mag-go yung light. So pinapakinggan ko lang siya habang may kausap siya sa telepono. Yung mga Koreans, kapag nagsasalita sila, parang akong nanonood ng K-drama, no? Lagi silang may tono yung parang, "Bisa sa'yo? Homa! Di ba may ganun? Parang feeling ko yung parang kung paano umaarte yung mga actors sa Korean novela. Ganon din yung accent ng mga normal na tao. Ganun ba talaga yung parang, "Oma, bitches sa'yo?" Ha, you know? Nakakatawa. Parang real life K-drama spiel. Kina-question ko na naman kung tama yung paglalakad ko. Pero I think naman tama. Kasi it's already 9:19. 9 na ng gabi. Bukas pa may park. Iba din yung trip natin sa buhay, no? Nakita ko kasi sa TikTok, maganda daw kapag gabi. So, nandito ako ngayon. TikTok brought me here. Dito, ba't parang tahimik? Guys, kahit safe, natatakot pa din ako kasi madilim. Dito lang tayo sa may ilaw. Kahit mahaba na lang yung lakarin natin, basta may ilaw at may mga tao, okay na ako dun. Like, willing ako mapagod kaysa matakot. Ayun guys, sakto. But you should remember that the Naksan Park is really hot. Really high? Yeah. How about
Actually not so high, but Okay. But I need to climb. normally, Yeah. you need a little climb, so Alright, sure. go to this To this right? Alright. Thank you so much. Do you wanna say hi? Hi. Thank you. Have a good day. You too. Ayan guys, nagtanong na ako kasi 30 minutes na ako 30 minutes na ako naglalakad. Si Naver, ginagamit ko si Google. Parang mas pinapalayo niya ako. Dito kay Naver, sabi niya, 8, ayan. Kailangan ko pa daw maglakad ng 12 minutes. Tapos dito niya ako pinapalakad. So nagtanong ako kay kuya, sabi niya, dito daw. Malapit na lang, 300 meters daw kapag dito na lang ako. Tapos aakyat daw ako ng paakyat. So, let's trust the local na lang. Because I cannot trust myself. Dito daw. So yan, pag naliligaw na kayo dito sa Korea, magtanong kayo sa mga bata kasi nag-i-English yan sila. Ay, pero hindi lahat, no? Kasi may isa rin akong bagets na tinanungan dati, sabi niya na dito siya nag-i-English. Pero, ewan ko, yung utak ko sabi, ewan ko, parang na-feel ko na nag-i-English si kuya kasi nakabike siya. So, parang bata pa, sabi ko, sige, tanungin ko nga to, kung alam niyo kung saan yung Naksan Park. And surprisingly, ang galing niya mag-English, parang may accent pa siya na. Sabi niya, Naksan Park, you just go straight here. Hindi ko kaya gayahin yung accent. Yung accent ko is very, Filipino. Ate girl, wala na namang tao, pero dito ako tinuro ni kuya. Yung trip ko kasi, sino ba namang mag-hiking ng 9:40? Di ba? Sino ba namang makakaisip na pumunta sa Naksan Park ng ganitong oras? Kasalanan to ng TikTok eh. Minsan talaga wag tayo magpapaniwala sa TikTok. Sorry. No? Meron kasi doon yung parang top places to visit in Seoul during the night. Tapos isa yung Naksan Park during the night. Hindi naman sinabing midnight, Marvin. During the night, di ba? Pagaya ng ginawa ko. And guys, we finally made it to the entrance. Ay, kayo na eh. Pero alam nyo guys, marami palang dumadaan sa area na to. Feeling ko ito yung tamang daanan o mas maliwanag, mas maraming tao. Yung sa akin kasi nagbus-bus pa ako, no. Siguro kung mag-MRT kayo or nagbus kasi ako sa yung binigay na ruta sa akin ng mapa. Yung pang-bus din, wala namang magbabas siguro ng ganitong oras. So ayan, mas maraming tao sa area na to guys, oh. Mas malapit na kayo dito sa entrance. Ako nanggaling pa ako dito, oh. But yeah, what's important is nandito na tayo sa Naksan and meron pa ring tao. So, ilalaban natin, no? Gets ko na kung bakit maraming tao sa area nito. Kasi ito yung tinuturo sa akin ni Naver tsaka ni Google, yung mas malayong ruta. Finalo ko kasi yung sinabi ni local, no, na parang dyan ka dumaan, yung medyo madilim. Pero parang mas shortcut nga yun. Mas shortcut yung dinaanan ko. Siguro kung early pa, hindi naman. Tapos punta yan, punta kayo city, ayan. City view, di ba? Amazing. Amazing? Amazing, of course. Yan, Naksan Park. Mag-video lang tayo kasi grabe yung pagod natin na pinagdaanan dito. So dapat ma-ROI. Ma-ROI yung investment na pagod. Charot. Ayan. Wala tayong makuha magandang angulo, ganyan. Yan, city, Great Wall of China. Yan, okay na, masaya ka na? Masaya ka na sa ginawa mo tonight. Pinagod mo yung sarili mo for this. Deserve mo na masarap na dinner. Yan, Naksan Park. So yun guys, nagbabasa-basa na ako about itong Naksan Park. Tapos dito pala, based kay Koreaboo, ang pinakamalapit dapat na station is Haewa. Yan. Nalagay ko na lang dyan kasi hindi makita guys. Haewa Station, Line 4, exit number 2. Turn left before Maronier Park. Ayan, walk straight until the end. Baka yun, 10 minutes din. 10 minutes walk siya from Haewa Station. For its shape, which a camel's back. Okay, ang shape daw ng Naksan Park is like a camel's back. The park offers spectacular view of Daehangno from its peak. Oh wow, spectacular view daw. Confirm nga natin kung spectacular. Okay, maganda naman sa area nito actually. Dito, sucks lang. Pero actually sa area nito, maganda pala. Oh. Kasi masyadong madami kung isahin ko sila na Korea vlog, na Korea playlist, no. So magse-separate ako Jeju vlog playlist, tapos magse-separate din ako ng Busan vlog playlist para if maghahanap kayo ng guide, meron kayong makikita mga playlist. So ayun lang, maraming salamat and I'll see you again on the next one. Bye-bye!